Problem 5. So, yung first requirement ng problem 5 ay mag-prepare daw tayo ng schedule of expected cash collections for April, May, and June, and for the 3 months in total. So, yung ating cash collections ay makikita natin dun sa A and B sa problem 5. Para sa A, makukolekta daw po yung yung 151,500 na accounts receivable on April 1, makukolekta raw po ng 141,000 at saka 7,200 para sa April at May. So, makikita po natin yan dun sa ating first row. Ayan po. From accounts receivable, 141,000 collection sa April, and then May, 7,200. Yung pong balance ng 151,500 na ay uncollectible na po, no? So yan lang po talaga yung makakolekta natin. 141,000 and 7,200. Para naman po doon sa April sales, ang pattern po kasi ay ang pattern po is 20% ng sales ay nakokolekta during the month of sale, 75 the following month, and then 4% in the second month following the sale. So, yun po yung explanation ng ibang amounts dito. Halimbawa po, dun sa April sales. So, 200,000 po yung sales ng April. So, 20% niyan ay makukolekta ng April. So, that's 40,000. 75% po makukolekta ng May. So, that's 150,000. At 4% makukolekta ng June, 8,000. Para naman po sa May sales, ang May sales po ay 300,000 sa letter B. So, ganun din po yung pattern. 20% makukolekta sa May, 60,000. 75% makukolekta sa June, 225,000. And then, natitirang 4% sa July. Kaya lang, hindi siya kasali sa requirement natin. Si April, May, and June lang yung kailangan natin. Doon naman po sa sales ng June, ang makukolekta natin is 20% ng 250,000. So, that's 50,000. So, para sa month of June. Okay, so ito-total mo lang po yan horizontally and vertically. So, yan po yung ating requirement 1. Para naman po sa requirement 2, magpe-prepare po tayo ng cash budget. Ito po siya. Ayan. So, pasensya na po kung medyo maliit, no? Kasi kailangan natin siyang pagkasyahin sa isang slide para mas maintindihan natin. Kasi pag pinutol ko po yan, mas malilito po tayo kung dalawang slide, palipat-lipat tayo. So, pinagkasya ko na lang po talaga sa isang slide yan. So, gumagawa tayo ng cash budget for the 3-month period. So, given po sa problem in letter A na ang beginning cash balance ng April is 26,000. So, ayan po siya. Okay? Then, collection from customers, makikita po natin yan sa requirement 1. Balikan natin. Ayan po. Ang collection natin from customers sa April is 181,000, yung bottom amount. So, yan po yung mag-a-appear dito sa April column, collection from customers. So, 181,000. So, total available, 207,000. Now, let us deduct the disbursements. Para po sa purchases, ang purchase po kasi ng April is 100, Okay. Ang merchandise purchases daw po ay binabayaran in full the month following purchase. So, ibig sabihin, ang pattern, yung purchase ng March, babayaran ng April. Yung purchase ng April, babayaran ng May. So, parang ganun po siya. So, given po sa problem, sa letter C, na ang accounts payable ng March 31 ay 108,000. So, yun po yung babayaran natin ng April. Kaya nakalagay po sa merchandise purchases na babayaran ng April is 108,000. And then, yung 108,000 pong yan nandun sa letter C. Okay. Then, punta natin yung letter B. Payroll for the month of April, 9,000. So, doon po yung galing sa letter B sa problem.
Lease payments, 15,000. Nandun din po yan. Advertising, 70,000. Equipment purchases, 8,000. So, hindi po kasama ang depreciation. No? Kasi po yun po ay non-cash expense. So, all in all, ang total disbursement po for the month of April is 210,000. I-deduct po natin yan doon sa total available cash na 207,000. So, 207 less 210, that's 3,000 negative. So, base po dun sa ating problem, ang utang daw pong 30,000 na binabalak nila ay gagawin nila sa April. Saan nga ba nabanggit yun? Wait lang, nahanap ko siya. Yun, sa letter A, nakalagay. On April 1, the start of the loan period. So, dun sa negative 3,000, idadagdag natin yung 30,000 na inutang natin sa bangko. So, negative 3 plus 30, magkakaroon po tayo ng cash balance ending na 27,000. At yung pong cash balance ending na 27,000, ang beginning balance ng May na 27,000. Okay? So, yun po. Okay? So, cash balance beginning 27,000 para sa May. And then, cash collections from customers sa May, balikan natin yung requirement 1. Ayan po. So, 217,200. So, yun po yung mag-a-appear dito sa May na collection from customers, 217,200. So, dagdag mo yan sa 27,000, you'll get 244,200. Less, yung pong April purchases, babayaran ng May. So, ayon sa problem, ang merchandise purchase ng April is 120,000, babayaran mo siya ng May. So, yan, disbursement po ng May, 120,000 for merchandise purchases. And then, same pattern nung kanina sa April, yung payroll, lease payments, advertising, kasama yun sa disbursement. So, ang total disbursement, 224,000. I-deduct mo yung 224,000 dun sa total available cash na 244,200. Okay? Kaya, magkakaroon ka ng excess of receipts over disbursements, 20,200. So, wala naman po tayong utang na babayaran or wala rin tayong uutanging pera for May. So, 20,200 will be the cash balance ending of May na beginning balance naman ng June. So, 20,200. Collection from customers on June, ito po siya sa requirement 1, 283,000. Okay. So, for total available cash, 303,200. Then, less disbursements. Merchandise purchases, yung pong month ng May na purchase, yun yung babayaran sa June. So, merchandise purchase, 180. Yan po yung sa May, bayaran ng June. And then, same, yung payroll, lease payment, advertising, for a total disbursement of 263,000. Yung disbursement, i-deduct mo sa 303,200. So, you will have 40,200 na excess of receipts over disbursements. Ngayon, sa ating apply ang utang, ang sabi, June babayaran plus interest of 1,000 updated in letter data. Okay. So, for the finance activity, yung sa 40,200, ipapaus mo yung 30,000 na repayment loan at yung 1,200 na interest. So, you end up with the balance. Now, the next question is, number 3, requirement. The company needs a minimum cash balance of 20,000 to start each month. Can the loan be repaid as planned? Explain. The answer is no. No? Kasi may kita po natin June, kung babayaran mo yung iyong utang sa June, you'll end up with cash balance of 9,000, which is way below required minimum cash balance of 20,000. So, hindi mo siya makabayad utang, no? Sa June, nagaya ng kanyang pinaklan. So, ayan po siya. The company needs a minimum cash balance of 20,000 to start each month. The loan can be paid in full by June 30. If the loan is paid in full, the cash balance will have to only 9,000 June 30, as shown above, pinakita natin kanina. Sa portion of the loan balance will have to be carried over to July. At each time, the cash inflow is insufficient to pay the bill plus interest kasi nga mababa sa 9,000. Yung ating cash balance sa June 30, no? Hindi siya abot sa minimum natin. So, yun po.